Kamusta mga guys, welcome po sa ating channel Star Pilipinas at isang mapagpalang araw sa inyo. Ang tampok natin ngayon ay ang biography ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Jose Rizal, Pilipinong manunulat, doktor at dalubhika na itinuturing pambansang bayani ng Pilipinas. Si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda, ika-19 ng Hunyo taong 1861 hanggang ika-30 ng Desyembre taong 1876 ay isang Pilipinong bayani at isa sa pinakatanyag na tagapagtaguyod ng pagbabago sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Siya ang kinikilala bilang pinakamagaling na bayani at itinala bilang isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas ng lupon ng mga pambansang bayani. Ipinanganak si Rizal sa isang mayamang angkan sa Calamba, Laguna at ika-7 siya sa 11 anak ng mag-asawang Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro at Teodora Morales Alonzo Realonda y Quintos. Nag-aral siya sa Ateneo Municipal de Manila, at nakakuha ng diploma sa Bachiller ng Sining at nag-aral ng medisina sa Pamantasan ng Santo Tomas sa Maynila. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid sa Madrid, Espanya, at nakakuha ng lisensya sa medisina na nagbigay sa kanya ng karapatan na magprakti ng pagmemedisina. Nag-aral din siya sa Pamantasan ng Paris at Pamantasan ng Heidelberg. Isang polymata si Rizal. Maliban sa medisina ay mahusay siya sa pagpinta, pagguhit, paglilok at pag-ukit. Siya ay makata, manunulat, at novelista na ang pinakatanyag sa kanyang mga gawa ay ang nobela na Noli Me Tangere, at ang kasunod nitong El Filibusterismo. Polyglota din si Rizal, na nakakaunawa ng 22 wika. Itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina na samahan na naging daan sa pagkabuo ng katipunan na pinamunuan ni Andres Bonifacio, na isang lihim na samahan na nagpasimula ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya na naging saligan ng unang Republika ng Pilipinas sa ilalim ni Emilio Aguinaldo. Isa siyang tagapagtaguyod ng pagkakaroon ng sariling pamahalaan ng Pilipinas sa mapayapang paraan, sa halip na isang marahas na pag-aalsa na susuporta lamang sa karahasan bilang huling paraan. Naniniwala si Rizal na ang tanging katwiran sa pagpapalaya sa Pilipinas at pagkakaroon nito ng sariling pamahalaan ay ang pagbabalik ng karangalan ng mga mamamayan, at winika niya, "Bakit kalayaan, kung ang mga alipin ngayon ay magiging maniniil ng hinaharap?" Ang pangkahalatang napagsang-ayunan ng mga dalubhasa sa buhay ni Rizal ay ang pagbitay sa kanya ang nagtulak upang magsimula ang himagsikang Pilipino. Ang pamilya ni Jose Rizal, si Francisco Rizal Mercado 1818 hanggang 1897, anak si Rizal nina Francisco Rizal Mercado 1818 hanggang 1897 at Teodora Morales Alonzo y Quintos 1827 hanggang 1911, na ang pamilya nila ay pinalitan ang kanilang apelyido bilang Realonda, na parehong masaganang magsasaka na pinagkalooban ng upa sa isang hasyenda at kaakibat nitong palayan ng mga Dominikano. Ika-7 sa 11 magkakapatid si Rizal, sina Saturnina Neneng 1850 hanggang 1913, Pasiano 1851 hanggang 1930, Narcisa Sisa 1852 hanggang 1939, Olympia 1855 hanggang 1887, Lucia 1857 hanggang 1919, Maria Biang 1859 hanggang 1945, Jose Protasio 1861 hanggang 1896, Concepcion Concha 1862 hanggang 1865, Josefa Pangoy 1865 hanggang 1945, Trinidad Trining 1868 hanggang 1951 at Soledad Choleng 1870 hanggang 1929. Ika-5 salinlahi na si Rizal sa inanak ni Domingo Lamco Chenjo noong kalagitnaan ng ika-17 taon. Napangasawa ni Lamco si Inez de la Rosa, na isang sanglay ng Luzon. Si Teodora Alonzo, ang ina ni Dr. Jose Rizal, mayroon ding lahing Kastila at Hapones si Jose Rizal. Ang kanyang lolo na ama ni Teodora ay kalahating Kastila at isang inhinyero na ang ngalan ay Lorenzo Alberto Alonzo. Ang kanyang lolo sa talampakan sa ina ay si Eugenio Ursua, na inanak ng isang Hapones. Ang ina ni Rizal ay siyang kanyang unang guro at nagturo sa kanya ng abakada noong siya ay 3 taon pa lamang. Noong siya naman ay tumuntong ng 9 na taon ay ipinadala siya sa Binyan,
Laguna upang mag-aral sa ilalim ng pamamatnubay ni Justiniano Aquino Cruz. Ilang buwan ang nakalipas, pinayuhan niya ang mga magulang ni Rizal na pag-aralin siya sa Maynila. Noong nagsimula siyang mag-aral sa Ateneo Municipal de Manila, inalis niya ang tatlong huling pangalan na bumubuo sa kanyang buong pangalan, sa payo ng kanyang kapatid na si Pasiano Rizal at ng pamilyang Mercado Rizal, kaya ang kanyang pangalan ay naging Jose Protasio Rizal. Dahil dito, minsang naisulat ni Rizal na nagmistyela siyang hindi lehitimong anak. Ginawa ang pagbabagong ito upang mas malayang makapaglakbay si Rizal at mailayo ang kanyang koneksyon sa kanyang kapatid na minsan nang nagkaroon ng ugnayan sa Gomburza. Mula pagkabata ay nakakarinig na si Jose at Pasiano ng mga hindi pa naririnig na mga kaisipang politikal ukol sa kalayaan at karapatang pantao na kinagagalit ng pamahalaan. Sa kabila ng pagbabago sa kanyang pangalan, naging kilala din si Jose bilang Rizal sa mga patimpalak sa pagtutula, kung saan humanga ang kanyang mga guro sa wikang Kastila at iba pang mga banyagang wika, at kinalaunan sa pagsusulat ng mga sanaysay na kritikal sa mga sanaysay ng mga Kastila ukol sa sinaunang lipunang Pilipino. Pag-aaral ang Ateneo Municipal de Manila ang unang paaralan sa Maynila na pinasukan niya noong ika-20 ng Enero taong 1872. Sa pananatili niya sa paaralang ito ay natanggap niya ang lahat ng mga pangunahing medalya at not ang sobresaliente sa lahat ng aklat. Sa paaralan ding ito niya natanggap ang kanyang bachiller sa sining na may not ang sobresaliente, kalakip ang pinakamataas na karangalan. Nang sumunod na taon, siya ay kumuha ng pilosopiya at panitikan sa Universidad ng Santo Tomas sa Ateneo, kasabay niyang kinuha ang agham ng pagsasaka. Pagkaraan, kinuha niya ang kursong panggagamot sa Santo Tomas pagkatapos mabatid na ang kanyang ina ay tinubuan ng catarata. Noong ika-5 ng Mayo taong 1882, nang dahil sa hindi na niya matanggap ang tag-ibang at mapansuring pakikitungo ng mga paring Kastila sa mga katutubong mag-aaral, nagtungo siya sa Espanya. Do'y pumasok siya sa Universidad Central de Madrid, kung saan sa ikalawang taon ay natapos niya ang karerang medisina bilang sobresaliente. Napakahusay. Nang sumunod na taon, nakamit niya ang titulo sa pilosopiya at titik. Naglakbay siya sa Pransya at nagpakadalubhasa sa paggamot ng sakit sa mata sa isang klinika roon. Pagkatapos ay tumungo siya sa Heidelberg, Alemanya, kung saan nakatamo pa siya ng isang titulo. Sa taon din ng kanyang pagtatapos ng medisina, siya ay nag-aral ng wikang Ingles bilang karagdagan sa mga wikang kanya nang nalalaman gaya ng Pranses. Dalubwika si Rizal na nakaalam ng Arabe, Catalan, Chino, Ingles, Pranses, Aleman, Griego, Ebreo, Italiano, Hapon, Latin, Portuges, Ruso, Sanskrit, Espanyol, Tagalog, at iba pang mga katutubong wika ng Pilipinas. Personal na buhay. Marahil ang buhay ni Rizal ang pinakadokumentado sa mga Pilipinong nabuhay noong ika-19 na siglo dahil sa maraming mga tal ang isinulat niya at ukol sa kanya. Halos bawat detalye sa kanyang buhay ay naitala, dahil sa kanyang regular na tagasulat ng kanyang tala-arawan at dahil din sa kanyang pagiging manunulat, at ang karamihan sa mga materyales na ito ay nananatili pa rin. Naging mahirap sa mga biograpo ang pagsasalin ng mga likha niya dahil sa ugali ni Rizal na pagpapalit ng wika. Kabilang sa mga nilalalaman ng mga tala ni Rizal ang pananaw ng isang Asyano na nakarating sa kanluran sa unang pagkakataon. Kabilang dito ang kanyang mga lakbayin sa Europa, Hapon at Estados Unidos, at maging sa kanyang pananatili sa Hong Kong. Matapos siyang makapagtapos mula sa Ateneo Municipal de Manila, bumisita si Rizal at ang isang kaibigang si Mariano Katigbak upang bisitahin ang lola ni Rizal sa ina na naninirahan sa Tondo, Maynila. Isinama ni Mariano ang kanyang kapatid na si Segunda Katigbak, na isang 14 na taong Batangueña mula Lipa, Batangas. Karamihan sa mga panauhin ng lola ni Rizal ay mga mag-aaral sa kolehiyo, at alam nila na magaling sa pagpipinta si Rizal. Pinakiusapan siya na gumawa siya ng larawan ni Segunda. Bagaman tumanggi si Rizal noong una, ginawan din niya ng guhit si Segunda. Sa kasamaang palad, may kasintahan na si Katigbak na ang pangalan ay Manuel Luz. Mula Desyembre taong 1871 hanggang Hunyo taong 1872,
nanirahan si Rizal at kanyang mga pamilya sa BLNG 2 ng Redneck Celle Terrace sa isla ng Hong Kong. Nangupahan si Rizal sa 5 Calle d'Aguilar, Distritong Central, Isla ng Hong Kong bilang kanyang klinika sa mata mula 2 ng hapon hanggang 6 ng gabi. Kabilang sa mga naitala sa bahagi nito ng kanyang buhay ay ang kanyang mga pagkahanga na kung saan siyam ang nakilala. Sila ay sina Gertrude Beckett, na taga Londres, Nelly Boosted na nagmula sa pamilyang mga ngalakal galing Inglaterra at Iberia, Seiko Yusoy na tinatawag ding Osei-san na kabilang sa lahi ng maharlikang Hapon, ang kanyang naunang mga pagkakaibigang sina Segunda Katigbak, Leonor Valenzuela, at ang kanyang panliligaw sa kanyang malayong pinsan na si Leonor Rivera, na sinasabing kinuha na ng inspirasyon sa karakter na Maria Clara sa Noli Me Tangere. So mga guys, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan at sanay nagustuhan nyo ang tampok natin ngayon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating YouTube channel. Sa mga bago pa lang sa ating channel, wag po sanang kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video. Maraming salamat po. God bless.